Sa palengke ito sa Tanawan City sa Batangas, bubungad ang hile-hilerang mga palanggana. Pero hindi labahin ang laman nito kundi tumpok-tumpok at sari-saring laman loob ng baka. Ito ang mga sangkap sa pampainit ng tiyan at ipinagmamalaki ng Batangas. Ang kulawo. Ang kulawo ay iba't ibang laman loob ng baka na pinalambot at sinabawan, na kilala ring Goto Batangas. Ang dinarayong ang kainan ng mga nagkikrave sa kulawo. Ang kainang ito na halos 6 na dekada na naghahain ng kulawo na ngayon ay may overload version pa. Para siguradong hindi bitin sa sarap, naghahain ng overload kulawo ang kainang ito ng 69 anyos na si Nanay Vina. Patong-patong sa mangkok ang iba't ibang parte ng baka, mula bituka, tiyan, dila, laman, chicharong bulaklak o taba, at balat. Saka ito bubuhusan ng mainit na sabaw. Oh, wow! Dati raw ay regular serving lang ang mayroon sa kainan ni Nanay Vina. Pero dahil sa suhestyon ng kanyang suki, nag-offer na rin sila ng overload kulawo. Yun, nag-click yun. Mas maano ngayon ng overload. Mas gusto nila. Mas malaki nga kita namin na mag-overload. Kasi konti na lang idadagdag mo. Ang nauubos nilang karne sa isang araw, tumitimbang ng higit sa 100 kilo. 24 oras na available ang kulawo ni Nanay Vina. Walang tigil ang pasok ng customer, kaya wala rin tigil ang kanilang pagluluto. Paano nga ba niluluto ang kulawo? 2 malalaking kaldero ang kanilang ginagamit sa pagluluto ng kulawo. Sa unang kaldero, pakukulaan muna sa tubig ng ilang minuto ang laman loob ng baka. Dito namin hinuhulog yung manghilaw. Bago siya ilipat dito, hahalbusan muna natin siya. Para kasi yung lansa ng karne, dito muna siya. Paglipat namin dito, wala na yung lansa niya. Matapos bahagyang mapakuluan ang mga laman loob, isasali na ito sa ikalawang kaldero. Dito na yung palambutan natin para yung lahat ng katas ng karne, dito na siya nga mapupunta. Sa ikalawang kaldero rin titimplahan ang sabaw ng kulawo. Ito po ay atsuete, para kumuloy siya. Bechin, beef flavor po. Lagyan natin ng asin. Higit 1 oras pakukuluan at palalambutin ng karne bago ihain para lambot sarap. Sa palengke ito sa Tanawan City sa Batangas, bubungad ang hile-hilerang mga palanggana. Pero hindi labahin ang laman nito kundi tumpok-tumpok at sari-saring laman loob ng baka. Ito ang mga sangkap sa pampainit ng tiyan at ipinagmamalaki ng Batangas, ang kulawo. Meron muna tayong pag-game. Aba, isa-isa nilang iaabot sa akin yung parte ng baka at huhulaan ko naman kung ano yun. Ang dyan, naka-blindfold ako. So, ang gagamitin ko, hindi ako titigim. Amuyin ko na lang, Amuyin na lang. Okay, ito yung blindfold natin. Game na? Game na tayo? Go! Okay! Laman loob ba to? Bituka? May butas sabi ko, gumagawa ako niyan Baga? Atay? Puso? Teka lang bituka? Puso? Ay! Ano to? Hindi ako nakain yan masyado Dila? Kismosa. Number 4. Oh, madali ito. Balat. Basta nagluluto ka, alam mo yan. Last na sangkap sa paggawa ng kulawo. Ano ba to? Kala ko yung parang kilawin. Abaga? Puso? Atay? Lungs? Ano to? Aba, naka 3 points pa tayo nun,
Bukod sa tumpok ng laman loob ng baka, unli refill din ang sabaw ng kulawo. Sold na sa overload kulawo sa halagang 100 piso. Ang regular kulawo naman ay mabibili ng 60 pesos lang kada order. Kaya pag napapaligaw ako dito sa Tanawan, pag oras ng kainan, dito ko napunta. Sulit, nakikaansyan ko eh. Kumpleto kasi, lahat ng hinaharap mo sa overload, nandun na. Masarap po siya at malinamnam. Tapos malaman pa, hindi puro sabaw. Sa tindahan ng kulawo rin daw nagtrabaho noon ang ama ni Nanay Vina. 15 anyos naman nang magsimula siyang magtrabaho. Tatay ko, kargador. Siya nagkakarga ng kanyang paninda. Nang maghanap ng katulong, ako ang ini-apply. Naguhugas lang ako ng pinggan. Katulong lang ako sa may tindahan yan. Tila naging training araw yon kay Nanay Vina dahil taong 1971 nang maisipan na ng kanyang tatay na magbukas na ng sariling tindahan ng kulawo gamit ang 100 pisong naipon. Umarangkada na ang Vinas Kulawo sa isang kariton. Ang aking bubong ay lang, sa ako. Gaya na nga pagtitinda ko noon. Si natatay ko ang tagaluto, magdamag. Pupunta kami dito ng madaling araw. Sakay na tatay ko sa kariton. Tulak-tulak namin yan, buhat sa amin. Hanggang dito. Nang muli makaipon si Nanay Vina, nagbukas na siya ng permanenteng pwesto. Nung nasa bangketa nga kami, nahabol pa kami kasi bawal. Tatakbo kami, tatago. Hanggang sa ihanap nila kami ng pwesto. Kahit gamay na ni Nanay Vina ang pagpapatakbo sa kanyang kulawo business, nababalisa pa rin daw siya. Pero hindi raw sa mga kalaban sa negosyo, kundi sa mabilis na paglipas ng panahon at pagkakaedad. Kaya ngayon pa lang, kasama na ni Nanay Vina ang kanyang pamilya sa pagpapatakbo ng negosyong kulawo. Ang simpleng kulawo business na ito, overload din ang kita na umaabot daw ng 6 digits kada buwan. Dahil sa kulawo, guminhawa raw ang kanilang buhay. May kotse pa kami, 2 pa. Bukod pa sa mga tricycle at motor. Malay ko nga magkakaroon kami ng sasakyan. O ikaw nga magkaroon ka na lang ng isang owner. Tuwan-tuwa na ako noon. Nakapagpagawa rin si Nanay Vina ng bahay at nakabili pa ng mga lote. Lasang-lasa ang katas ng kulawo. Talagang kilala pa ako ng mga suki ko. Sabi nga nila, may apo na sila, di pa rin nakain. Kaya sila mismo nagsasabi rito. Kaya halos lahat, nakikilala ako ng mga suki. Para kay Nanay Vina, perfect recipe sa kanyang higit 5 dekadang negosyo, ang timplang hindi nagbabago. Yun na naman ang hinahanap nila. Kahit sila tumikim sa iba, bumabalik at bumabalik pa rin sa amin. Tiyaga lang talaga sa negosyo. Konting tipid, kailangan lagi kang may ipong pampuhunan para negosyo mo hindi maputol. Uunahin mo lagi puhunan. Sa lutong hindi minamadali, garantisado ang sarap. Tulad ng negosyong pinatibay ng panahon, overload din ang success.